Una kumuhatag sa kong wali, adun ako ipambit ninyo sa usa ka sulat nga gipadala nako atong Domingo, mi-react sa akong wali atong Domingo. Marcos Loyalist ni. Akong basahon para magtrabaho mo. Kaya ako nasuko, di ko pagrawatan ng sulatan. Pinapa ko'y armas, ako lang. To Father Ray, please forgive me if it is a sin to tell you if it is there in the Bible nga patyo ng mga makasasala. You know, Father, ang mga adik tinuod, they commit heinous crimes like rape, kill people, etc. But you know, Father, they're also victims. They're only users too that needs our love and cares. Wow. May mga ato ning pasagop ng mga adik ng mga kriminal. As God told us, love yourself as we love also your enemies. Isn't it? Ang tinuod, Father Ray, ang atong dakong problema, ang tunituniladag sa book, ipalsubot ni Philo sa customs. Remember, magnetic lifter, mga tools of Shabu, ipalusot ni Philo, which incidentally right hand ni Duterte. Remember also Michael Young, drug lord of all drug lords. It is financial advisor of Duterte. Ang pagpatay sa gagmay nga user o addict, frontline lamang para tabunan ang big business Duterte. Ang case nga niabot og 30 mil killed during Duterte's era in war on drugs, may nagkapapriso Duterte sa ICC. Tungod sa kaso nga mass killings, filed by Trillanes way back 2024. 12. Wake up, Father. Ang inulamo ay makahukom ni Vincent Pinsa. Sama sa isulti sa Bible, ang unang mulabay o bato ni bayhana katong walay sala. Remember, Father Ray, don't be judgmental in our homily. Nagkantang Katoliko, be a non-partisan. We all pray and pray to Jesus, ang intercession ng mga Mary, Amen. Ordinary Catholic sinner. Iya tag-isulat nilang pangalan para mailhan ako. Klaro kayo ba nga labang kontra ni Duterte? Hindi mo daghang yung mga tao ron nga mas gilabanan pang-adik. Paminawa ko ang mag-isulti sa mga biktima sa adik. Katong mga bata gagirin gipatay. Ako na ito interview ha. Ingon ba siya nga love do sa adik. Kini kong tawhana, gisunod din sa mga kongresista ng mga danghag nga mas kilabanan pa yung adik. Tanaw ng panahon na magkaigsuunan. Halos kada adlaw na biktima og adik. Sa una, mga adik na ipatay, karon mga biktima na. Gamit pa sa Biblia. Kung kinsa to'y munag, mulabay ni bayhana. Ako, kung yung adik nga madakpan, ako'y munag labay. Di sa makasasala ko. Kaya naman, in my lifetime, while di ko ma-involve of drugs, mauna na ko katungod mulabay sa taong musaway sa taong adik. Kaya sala, di na ko mahimo, to tell you frankly, drugs, ngali ang tanang krimen, ako nahimo, gawas sa pag-adik. Gawa sa pag-drugs. Mo nang suko gigog drugs. Mo na nga react ni siya. Yung ko partisan ningon ko nga laban ni Duterte. Ako nang personal nga prinsipyo. Ako na personal nga prinsipyo. Wa ko mingon yung laban mo Duterte. Ako na principal kay ako mismo ako nakita ang akong utang kabuton ka Duterte. Dugay ko sa PNP. Nakibakay ang isulti na nakibalo ko ani. Nikuto pa siya sa Bible. Muna kasi anak ang patyono o gadik, yang gakson niya ang higugmaon, love your enemies man. Dahil man ang criminal o enemies, ang inyong kontra, inyong mga kontra criminal bagon. Sa una gol pa may drugs, kining drugs, grabe yung ganag-epekto sa itong nasod. Gani, gagahapon, na napag-ipusil, nag-ipatay diri sa may ibo. Grabe na kayo pangitabo, halos kada adlaw, kaysa may mga perpetrators, mga drug addict. Kaya tao nga addict, labi na ginagi yung why incorrigible. Of course, malipay ko pa rin makakita kong mga addict nga sa rehabilitation center. Ako, nagmisahan ko sa Bridges of Hope, kanang nagparehab. Mo na yung mga addict nga naipaglaog, kanang man gustong mag-usap. Kanang hindi gustong mag-usap mo, patay na, mag-rape na, angay pa din ang buhiyon. Naman tayo balao si Uta, naman tayo balao ni Duterte. Ano mo, supak matas balao sa kalibutan. Kaya ang balaod sa kalibutan, ang otoridad sa kalibutan, di kan masana sa taas. Unang huwag ko ganahin niyang isulat. Di ba ko partisan? Kung naikasaway mo saway, yun. Kung si Duterte pati pa, tanaw mo TV sa Facebook, grabe kayo mga nagrally, hasta sa yung nasod. Mamiya na sa trabaho, kaya nga naman, may appeal. Sa ito ginakita,
Ilang nakita kang Duterte, iya ka matuladanon sa pagserbisyo. Kung di kalikayan, mapatay yung tao. Karon, sayo na kayo pagpanulis karon. Sayo na kayo pang-rape. Katong dito sa Butuan, last Saturday, 7 years old nga bata, nag-CR sa gawas, nakita ng adik, gibira, gi-rape, gipatay, ang patay lawas, giwag tabay. Kamu kayo parete atong bata. Mingon diha ko mo, love your enemies. Binuang na balaura. Isa pagbiblikal nga, usupa ko, sa pare ko. Ang ilahagong nitang ipasis na ang mga pamilya, sa mga biktima ni Duterte, mga adik. Ang mga biktima sa mga adik, na ba sila ipagkita? Wala. Mga plastic ayo, pinitawanan. May ilahan rin ako madugay. Pulis ko rin. Dapat ko rin kayo lang pulis. Sa intelligence. Dali rin masakpan. Para mailahan ko rin. Kung sari, luwari akong buhaton, either bubalhin na lang ko, o ako ang ipakita sa pulis. Kadagan sa tao, siya gimi-react. Tingali, Marcos ng dako. Hindi man ko partisan. Partisan ka, mangibitar ko na kumunay butare. Ako, may isa pa tayo sa Duterte, hasta ganyan mga abogado, dagang kay karong ilaban ka Duterte. Niya, usapay na ka Duterte. Pag dako niya, nasuko, bagod siya, wala. Iyang giangkon ang iyang mga sala. Hambon kay nga giangkon. Wa siya mo reklamo gani, wa magpagulbol. Mikuyog siya kay nganuan. Kani adto pa lang iya nagisulti na mo mga PNP nga kung dakpon gani siya di siya gusto nga dakpon ubad siya ra gyud magpadako. Bukto man mo na ro nagpadako siya. Uli lang po photo man na maritas itong Ebanghelyo. Nagos ko eh. Yung imposible. Sorry lang Lord. Katagas na mo masukod. Masukod ka ko grabe. Grabe pa sa Biblia. Love your enemies. Magkiksura na kita sa kaduhang adlaw sa tuwang Tridumas ni Senior San Jose. Kung sa may role sa usa ka buotan nga amahan. Unas tanan, dili lang magpa-edukar, dili lang pag-provide o may panglawas, pagpadako sa bata. Ang ibang importante kay kabuhaton sa kamahan na binilugon sa to bring your family closer to God. Kung ikaw sa kamahan mo hinungdan na malayo ang imong mga anak sa Dios, you are accountable, you are answerable before God. Kaya ang role dito sa kamahan mo pagdala sa pamilya duol sa Ginoo. Kung may layo kaniyang pamilya tungod sa amahan nga bisyoso, labi nag adik, answerable gina siya before sa tuwang labaw makagagahom. Mauna, naman yung kamot ito atong iampuan tanang mga amahan. Kasama na Senior San Jose Pagkaiksul na, idara na siya, dili gani na tinuod nga anak ng atong Ginoong Jesucristo. Apan, iyang giatiman, huwag na itugot na may tabo sa tuwang Ginoo. Sa diya nga gustong patyon ang atong Ginoo ni Herodes, mikagib sila sa Egipto, layo kay sila o gibiyahian. Apan wa panabalingan na Senior San Jose, kaya naman iyaging ipakita kung siya nakamahal ang iyang anak. Muna kung ikaw sa kamahan, mo hinungdan kung ano ang imong anak ay salaagi ka sa mayong dalan, tilubangon ginanimo sa Ginoo. Muna itong panikamutan pagkaigsunan. Ikaduha, ato hinumduman si Senior San Jose, ato gimakita ang iyang humility. Ako wala kay ko humility ganiha, kaya nasuko ko kari ako. Ang humility ko sa nagiutlana, no? Basta matandog ka. Mauna nga nasuko jud ko ganiha. Kaya ano man, wala mo andar ang akong pagka-humble, ang akong pagka-makaupsan. Kamot ko ako ron naging mga higayon ang iyong humility, testingan Dios sa Ginoo. Mauna itong panikamutan, mga kaigsunan. Naunta, makapuyo ta sa kinabuhi nga makaupsanon. Sabi na po, makadungog kang istorya, di ka mo react. Ako God, first time na ko sa mga pagkapare, nagadawat ko na inanin na reaction mag-isulat. Yawa ko ganahe kay Juan, magod, huwag pangalan, ako tayo pangalan, para istoryahan. Ang pwede mga oreksyon ako, general ra, pulpits kernel ko. Kalimot sa kong ranggo, di minusan. Muna ito di kayo mag-istorya, malikamot na ganito mo minus ng tao, abe kay gamay ra, di kayo sikat, mahimo din tag komentaryo kaya naman giminusan magunda.
Pero kung taas ang tawhana, mahimo ba na? Dili. Yung tawhana nakaminos na ako sa akong interpretasyon. Pobre magot ko, sige lang. Mailhan na niya. Di makit ko magdumot, rumabawas ako. Bitaw makaigsunan, no? Inautunta, nga niya sa kaduhang adlaw, siya na kong isultiron kay bunga ni sa kong kasuko. Iwak niyo ko ganahe. Pwede mo tayo istoryahan ko, ano suwat-suwat. Iwak yung pangalan ng kansi kay ko. Tama. Ilan mo yan, yung mga intelligence ng polis. Makaigsunan sa itong pagkita, naglibuto ta ni Senyor San Jose. Siya gani ang kapatron sa maayong kamatayon. Kung na ba yung maayong kamatayon, o matingali, no? Tingali ka nang gitawag o peaceful death. Kana bitaw natuog na ka, o naning mata niyo patay na ka, wag na peaceful death. Bitaw, peaceful death na kayo natuog, naning mata niyo patay na ka. Wag ka mo feel o kasakit. Kanang uban bitaw, na mamatay nga, nagasuway kong tambong o pasyente, nagsigit-sigit kay cancer sa bukog, sakit ko na kayo, laluoy dyan ko. Nag-ampo na siya mamatay. Pero kung mamatay ka, niya, natugang may pagkagabi, ning mata niyo patay na ka, o ginay peaceful death. Muna ito pa ngayon ni Senyor San Jose magkaiso. Ano man, di na mo bati o pain. Kaya ano man, natuog ragunta. Di magkaya, ning mata niyo patay na ka. Muna ito pa ngayon ni San Jose ninigisa, ilibinagyo na tanang pamilya, pinagi sa mga pag-ampo, blisingan o ta, sa itong labang magkagawa na sayo ko, dagang kayo mga pamilya karon na na problema sa relasyon, mga kaigsunan, na dyan na. Bisag tiguang na, mag-away gihapon, masilos gihapon, patubitong nagpimipatay siyang asawa na tumiyaging simana, pinanaidad atong laki, 80 kapos, 80 kapit, yung asawa sa 80 kapit, nakaingon din ko masilos, pero tiguang na. Napagiday, no? That means, makuha na igugma. Mauna nga, dagan kayo kunang pamilya, magkagubot, mauna na, mutong agad ng daghang drug addict. Kay majority sa mga bata noon na may gamit o drugs, ikan sa mga pamilya na naay problema. Mo ni punto niya. Of course, biktima ni mga bata kay kuwang sa giya sa ginikanan. Kay dinhi sa Cebu sa una, ang pinakabata na may gamit o drugs, way back 2017 sa Wangkaman Conference, 12 anyos. Di gamit ang Shabu. Ang pinakatiguang huwag babae, 73 na. Siyunan mo na kung saan naka-demonyo ng drugs. Kunya ang Shabu kunoron, mura po i-upgrade. Muna nga, violent na kayo ng mga drug addict, kay murag ang Shabu karon nga gigamit, murag na ng puno kaiso. Muna nga, may kusog na ang rape, pulis, patay, tungod sa gisagol sa Shabu. Karon panahon na muna. Ato giampo pinagi ni Senyor San Jose ang atong mga pamilya ipelayo sa mga drugs, ipelayo sa mga bisyo, umapuyo nga malinawon. Kaya nindot yun kayo ang pamilya nga malinawon. Kasi papag si Mapa, nagminahalay, kung makita na sa ilang mga anak, ila sa nang sundon, o ila nang ihambog sa ilang mga amigo. Kasi Papa o si Mama, nagminahalay yun, labi kay silang duha. Kaya mo na gusto makita sa ilang mga anak, pero kung magsige mong siningkahay, magsige mong away, batik kay nag-epekto sa ato ang mga bata. Una, maningkamot yun ta, atong yampo, at ang pamilya, o may gingon nga perfect family, ang pamilya na ginayapan sa kinabuhi, o kung may mga apan, ilan ang makurihan, aron ang mga bata, dili mo'y mahimong biktima. Dili mo'y mahimong biktima sa ilang panagbagi, panagbingkir, panag-away. Muna, ang pamilya gigikinahanglan magkaigsunan uban ni Senyor San Jose mo go back to prayer. Kanindot ti pamilya nga ini kagabi magpundok at ubangan sa inyong altar aron magampo, dili kay magpundok ato sa TV kay maghuwat ni tanggol. Maghuwat sa mga salida sa TV. Kay mga bata karon mas makamemorize pa sa mga salida sa TV kaysa mga misteryo sa rosaryo. O na magmaningkamot yung maginikanan, ang inyong mga anak, dili nyo mabiyaan, inyong atiman o lawaw sa tanan, inyong iampo ka na mo na challenge samahan, so sa kaman, kung butan kang amahan, try your best, paningkamutig yun, kasi yung pagkamahan, imong madala, ang imuhang mga anak, iyong pamilya, duol nga to sa Diyos, pinagis mga pag-ampo ni Senyor San Jose. Mangindo.